Morning with a friend. Morning with a friend. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa aton nga mga ka-360 all over the Philippines and all over the world. Good morning. Bugtaw na, gising na. Wake up, wake up, wake up, wake up call for those who want to enjoy life and express the happiness that God has given us as a gift. So sa sining aga, mga ka-360, how are you? This is a brand new and fresh day of this new week. Bago naman nga si Mana. Today is Monday, August 8, 2022. And our Philippine Standard Time is 8:31 a.m. So sa mga aton yung mga ka-360 nga ara pa sa mga banig sang ilang mga tululugan. Bugtaw na, tipe, palihog ko, bugtaw sila be. Kakiyot na katuro. Ano Good to? morning, Pastor. Good morning, TP, no? Kamusta ka sa aton yung weekend? Oh, yes. Nakapahuway. Nakapahuway ka na? Energetic tabat. Yes! May power. May Eh? power. Be, ipakita be kung paano ang fresh ka sininga Lunes, be. Pakita o pabati? Ano man? Daso lang ako mapakita. Saan ka bagit pala mapakita sa amo now? Lapit na lang. Lapit na lang, eh! Nalamat na tula ako nga kulba. Yeah. So, pila na lang ka mga inadlaw ang aton niya yung bilangon, mga ka-360 and... One, Pastor. One? One year. So, sa liwat sa aton yung mga dumapit nga mga viewers, aton mga followers, amon kamo sa liwat ginaagda karon sa sini nga bag-o nga aga nga kung sa diin ginahatag sang Ginoo sa aton to express our thanksgiving, to also express the happiness no nga ginhatag na nga daan sang Ginoo sa aton halin pa sang una tubtob subong. Okay. So sa sining aga mga ka-360 no sa aton nga mga nag-aara pa sa ilang nga dalanon pakadto sa ilang nga mga olobrahan. Manami ang panahon subong no kadipay gid nga aman kay ang adlaw kanami gid ya ang adlaw ya no nga nagsidlak kagaway ta kabalo no karon sa hapon. Prepare lang kamo ya, dala kamo gihapon sang inyo nga mga payong kag kaputi no para sa aton mga nagabiyahe nga mga ka-360 kag mga kapaglaom. And for those already in their working places, sa ilang nga mga ulubrahan na maayong aga sa inyong nga tanan kag gina-welcome gid namon kamo sa sing aton nga programa AWR 360 Bacolod Morning with a friend. You have a friend. I have a friend. We all have a friend, and that is Jesus. yes, we have a friend today, and that is Jesus Christ. So in the house, well, why gid nagabago ya nga ato niya ang sa sining ato niya yung programa no. Ari karon sa aton tupad naton si ka-360 Brian Lacson, who is in charge of the technical side no sa aton niya yung old studio and Pastor, yeah. na-excite man sa naka-play sang sound effects ta. Ano naman? Nauna ya play-gina, wala pa kakagwa. Galit nga ala ko. Na-observe ko gina sa lagin saya eh. Nga ala ko wala ko nag-appear ha. At isa sining aga no aton man ginapasidunggan ang Ginoo kay sa gihapon upod naton ang pinaka-cute nga tingog no. Tingog lang. Ay, tingog lang gali. Tingog lang kay wae ka pa man nagpakita. Si TP ka-360 TP Tabs. Kaya syempre ang pinaka-init na star sa bilog nga Bacolod. Yeah, gakasunog. Negros Occidental. Si ka-360 Paso Rigo Star Forcado. At your service, we're happy to serve
you today, mga ka-360. So sa sining aga, no, hindi na kita ya magpalayang-layang pa. Ato na ini tagaan sang dako nga pagpainuino ang pagpainit sang aton nga espirituhanon nga pagpakigbahin sa aton nga programa, and that is, of course, we will open this program with a prayer. Magapangamuyo kita, mga ka-360. O Diyos nga gamhanan sa sini nga aga, again, we would like to praise your name, Ginoo, for this life that you have given us as a gift. Well, adlaw-adlaw, Ginoo, isa man ni kadako nga pagpakilala nga kung sa diin nga ang amon kabuhi, nga amon ginakalipay, isa kadako man nga ebidensya nga ang imo nga mga promesa sa amon waay gid ya gapaltos, waay gid ya gapalya. Tag isa ina sa mga kabigo namon nga dako nga rason nga ang amon ba Ginoong Dios magadayaw kag magahatagid sing dako nga pagkilala sa imo. And today, as we're going to once again express and share the happiness, especially the blessing of life that you have given us as a gift, dear Lord, we would like to pray nga ang amon nga mga K360, amon yung mga kapaglaom karon who are in touch with us, and for those who are online and viewing our program, Ginoo, kabay pa nga ikaw gid magapakamaayo gid sa ila, no? Kung ano man ang ilang ginahimo karon, and so be it that this program might somehow open the windows of opportunity para sa ila nga makilalan kung sino gid jaya ang ganumalas ang sining nga kalibutan, despite and in spite of what is happening sa sining man nga kalibutan. Salamat, Ginoo, nga ikaw gid magapatunga sa amon, magapakamayo sa amon. And siyempre, ikaw ay ka nagabag-o halin sang una. You are still a God of love, a God of mercy, and a God of blessing, and a God of forgiveness, worthy to be praised. Salamat, Ginoo. Inaamog intog yan sa ngalan ni Jesus, nga amon nga person manluwas. Amen and amen. TP! Yeah. Yes, Pastor? No, ay patang aton yung music, ha? I don't know, bati uno. Di na. Bati uno. Ang music bala ta i-play, ha? Ang ka-360 Brian na yan. Sabi ko, ako. Amo gani ka pabati-bati lang man ko kung makabati siya. Ka-360 Brian ang kanta ko noon. Ano kanta? So sa siningaga, mga ka-360, mga kanto naman kita sa aton yung pagkaon, sa aton yung appetizer, as well as, of course, ang aton yung bread of life. And our K360 Lourdes Gumana, who is our Solomona of Negros, we're able to once again gave us her original composition of poem, and I think isa naman ni kadako nga kalipay nga aton ini mapaathag, no, upod man sa pagkaon sang aton nga tinapay sang kabuhi. So sa sining aga, we have a lot of good news, mga K360, no, but we will just reveal that later on, no, kay madamo kita nga mga pagpakamaayos ang Ginoo, no, and we are one of those ginakabig namon nga na bless sa sini nga mga pagpakamayo, and later on you will know what are all these blessings that we're talking about, and I'm talking about. And sa sini nga takna, no, ato na itatagan ng tion sa pagpamati sa sini nga ambahanon. The title of this music is The Anthem of Praise. This is a flute rendition by Rhea Dawn Hamochilio. Pamatian natin ining flute rendition. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. The airwaves of love continues. Mga K360, no, sa siniaga magapadayon kita. And so because sa yung IT, amo na ni ang parts ng aton yung program in which some of us are waiting, no. Amo ning isa sa mga pinaka foundational part of our segment, no, nga kung sa diin amo man yung pinaka-importante sa tanan. Amo ang aton nga pagkaon sang
aton yang kalanon sa espirituhanon. So sa sining aga, before we consider of eating the bread of life, makato kita anay sa aton yang appetizer, no? Kag aton gigina pasalamatan ng aton yung walang sawang nakikibaka. KKKK na ba, Pastor? Kumaton yung supportive nga ka 360, no, si Lourdes Gumana. Kung sa diin niya wala gid niya wala sawa, wala gid niya ngitog nga to niya yung wala untat ang iya yung pagpakigbahin sa aton yung programa. And she is also very excited to hear, no, sang iya mga creation, no, mga composition. So sa sining aga, no, we'll be considering this one. And today ang aton yung poem is entitled Sino Bala Ini si Lazaro. Ang labing malig-on nga gintuton-an ni Kristo amo si Lazaro. Siya ini ang napatay na apang ginbuhi sa liwat ni Kristo. Si Jesus kag mga gintuton-an niya didto permi gapahunay-hunay sa balay ni Lazaro. Kag ginapakaon pagid sila ni Marta didto. Samtang si Marta naman nagadigamo agod nga may kaunon sila sang manamit nga pagkaon kuno, si Maria naman ay nagapungko ya sa tiila ni Kristo sa pagpamati gid sang mga bilidhon nga pulong sang aton Ginoo. Sang isa ka adlaw si Lazaro ang nagbalatian. Gani sang isa ka news si Jesus ilagin padalaan. Agod iya nga ayuhon ang pinalangga nga abyan. Ambot ko nga iya inigin pabungol-bungolan, mensahe sa ila ni Jesus ang ini nga balatian indi nga sa kamatayon. Wala man si Jesus ganit didto ang nagpadayon, apang ang mga utod ni Lazaro may dako nga paglaom. Nga ayuhon gid ni Jesus si Lazaro nga balatianon. Sang napatay na si Lazaro, si Marta kag Maria ginluyahan sang kapait. Pinsar nila si Jesus sa ila utod, walay gugma nga himpit. Apang sang nag-abot na siya, Jesus wept. Kay ang iya mga abyan, amo man nagakasakit. Ang aton abyan nga si Lazaro, ahaw lang nga nagakatulog, pukawon ko siya. Gani ayaw kamo, pangasubo, kag hanuklog ang ini nga gahom sang Dios magalanog. Mahimaya ang iya ngalan kay ginbanhaw si Lazaro sang iya gamhanan nga kusog. Kuwaan ninyo ang bato, mandar ni Kristo. Pinsar ni Marta, luyag lang nga lantawon ni Jesus si Lazaro. 4 na kaadlaw nga patay na siya, Ginoo, mabaho na ang lawas niya sigurado. Apang gwa ka Lazaro ang mandar sang Ginoo, kag nabanhaw gid si Lazaro. Okay, so sa sininga aga mga 3060, this is actually the story of Lazaro, and you can find the story of Lazaro in the book of John chapter 11, no? Well, if you're going to read the story mga 3060, no, in continuation ari na kita karon sa pagkaon naton sang bread of life, and in connection to what we have heard, no, specifically dito sa aton yung original composition ni Katisik Lourdes Gumana about Lazaro, no, his life and his story, no, a lot of things to say. Ay damo na yung mga butang nga loy ipaabot sa aton, and I think if we're going to read the typical story of Lazaro, no, daw kasimple man lang niya ang ginabuot ipahangop dira. Well, Lazaro died mga ka-360, and he was resurrected by Jesus. So kung imo nga ang kabukusan gid yang sang storya inconclusive, well, amo nang ginatawag naton nga paglaom, no, may dako gid nga paglaom, because if you are kung suod kita kay Ginoong Hesus, if you are being loved by Jesus, then eventually mga ka-360, may kasiguraduhan gid man, no, nga there is hope
It's all because that's what happened to the family of Lazaro, no? May paglaom gid sila. So, that is actually the generality. If you're going to read, no, the typical story of Lazaro. Do ka general lang yung si Lazaro, no, napatay, and then nabanhaw. Well, sa sininga aga, mga ka-360, we will try to look much deeper, no? Ato ni padalman because there are a lot of things that this story might somehow gave us, no? May damo ni luyag nga ipaabot sa ato ng isang istorya. You know what, mga ka-360, as we all know that God is love, right? Kapaluman kita nga ang Ginoo He is love. And that's why ang palangga naton siya kung palanggaya kita. Kung palanggaya kita, palangga naton siya. So in times like we can easily understand what God's love is all about kung ara kita sa hayahay, di ba, Tipi? Di ba? Lapapos naton maintindihan ang ginatawag yang gugma kung shall I say wala tayo problema, right? So, arab lang mag-anak ng pabinsahan. No, ina lang we are sustained with so much blessing. Wala ta problema, wala tayo sang ginapalibugan. No? Dira naton yang maintindihan niya. That's amo nang kabukusan siyang pagpalangga sa Ginoo. God loves me so because He has given me a lot of blessings. Pero mga ka-360, you know what? This love, no, nga gina-mentionar dire sa kapitulo 11 sang Juan kay Lazaro. You know, love as it is sometimes is being tested. Ini nga gugma, mga ka-360, kinatistingan niya. And you know what? Dira mo gidya ma-simplify ang gugmaya kung hindi ka sa ginatawag balang hayahay. Kadalom. It's all because yung I think amo na naton niya do amo na mas ma-appreciate naton ang gugma sang Ginoo kung ara ta sa hayahay nga sitwasyon like wala taya problema, wala ta ginapangatubang nga pagtilaw. Pero kamusta naman, no? Kamusta? How are we going to view or how are we going to take that kind of message, mga ka-360, sang sinangagugma kung ara kita sa problema? What do you think? Ang question, Pastor. Yeah. Kung dala, ma-appreciate naman ako ara sa problema. That's why, can we still appreciate? Can you appreciate, mga ka-360, ang ginatawag nga God is love? You know what? It so happened that there are lots of victims of different catastrophes, no? Mga sakuna, mga like for example, TP ha. I would like to give this an example. If you are basically in the middle of like for example what happened to those victims of typhoon, have you remembered that si Palay? Si Odette? And recently, no, sa mga dito bala sa nalinugan, no. So kung magkadto ka subong on the spot, after the earthquake, you go there to those victims who have lost their loved ones, who have lost their properties, and you say God is love. What do you think, TP? Would they on the spot understand what God loves is? Ang lain sila, Pastor. Ba si Boyayawan ka, Blau? Matumugan ka pa? You know, sometimes, in words, it's just an easy to say. Siyempre, kung siguro kung tawhay dito, for example, tawhay sila, no? Wala sila litong, wala pang linog. Magambagat to God is love, yes, they maybe... Masigit sila, amen! Yeah, amen. But, to that point, after the earthquake, and you go there and you just express it in words and say God is love, God is still love. What do you think? What do you think, TP? What those victims would feel? Okay naman. I don't know, no? Gatulok yung sila guro tanan si imo mo. No, you know what? You know what, TP? Amo nang pinakadalom you know what, sometimes dapat ipa-insindigin sa aton. It's all because amo na gani. It's just easy to understand what God love is kung ara kita ya sa hayahay, kung ara kita sa nami nga sitwasyon. Pero kung sa hindi maayo nga sitwasyon be, can we still say thank you Lord for this blessing?
Can we say praise God? Sample ba, tinadisgrasya ka tapos mamba ka pa, praise the Lord. Okay lang. Ara pag giniblag dalingag. Gawiyog daw lang kalibutan. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Amen. Thank you. So, you know what? Sometimes, daw kadalom na sa TP that we need also to understand. And you know what? Here in the story of Lazaro, it was actually the great, shall I say, ang great foundation of this story is that ina nga mga paghangop ari na di sa storya ni Lazaro. Why? It's all because it was being declared in the story of Lazaro that he together with his sisters were being loved by Jesus. Ari na ya, mabasa nato na mga ka-60 nga ginambal gid ya nga palangga, no? Palangga sila ni Ginoong Hesus, no? Mario, sa verse 5, kung imo nga kadtuan subong ang istorya ni Lazaro, no? The death of Lazaro in John chapter 11 verse 5, nagasaling, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Okay, ha? Gindeclare gid ha nga love. Then, well, maybe we can understand that kind of love. It's all because Martha and Mary were together with Jesus. They were with his ministry together with Lazaro, di ba? Ara sila nagaupod sila ganing gabulig kay Ginoong Hesus, di ba? So, the expected is, of course, I think makita mo dira ti nami ni ang declaration sini nga palangga gid sila sang Ginoo. So because there is a mutual understanding between them. But this love, mga ka-60, was tested. And when was that? Sang sa diin na? Sang saan una? Sang pagkadula ni Lazaro. Sang pagmasakit niya. Pagmasakit pa. Ay, oo. Pagmasakit pa niya. lang. Pagmasakit niya, I think, kung namin imulawa siya, we can understand, okay, kanami isang Ginoo, we can still praise Him. Pero kung may ginabatsyag ka na ya, kung ang imo pinalangga sa kabuhay ara sa masakit. Well, there are a lot of expectation, right? Siyempre, kay ang ato niyang pangunauna, palangga kita sang Ginoo. Then, of course, sa ato niyang pangunauna, He will immediately, what? He will immediately answer, di ba? Or shall I say, siyempre ang Ginoo kung na ato na ibalaan nga palangga kita, whatever we ask, di ba? Ang tanan nato nga pangayoon sa iya, ihatagid sang Ginoo kay palangga ta mo. Amo na ang ato nga mindset. That is the kind of mindset we have. Kung ara tayo sa ginatawag nga foundational aspect sang pagpalangga sang Ginoo, ang aton nga ginapangunauna God will answer all our prayers. It's all because we know that He loves us, right? Diba? Ngayon, Pastor, Ano? kung tanawon mo, kung amo na ato nga mindset, the mindset na gali isang spoiled brat. Nga, spoiled brat. Spoiled brat, syempre. Di ba kung spoiled ka, gusto mo tanan, ihatag sa imo. Si minsan niya, iti amo ng aton nga mindset mo. Kay Amo lang na. Kay palangga kita sang Ginoo. Amo na, I think that is actually a declaration, even in biblically, di ba? That is the declaration, God is love. And we cannot deny it. But going back to the story, mga ka-360, when this context of Jesus who loved Martha, Maria, and Lazarus, it basically was tested, no? When this love was tested, on what way? When Lazaro was sick. Well, kung ikaw nakahangop, nakainsindi, and well, in fact, Maria and Martha knew that Jesus Christ is actually a powerful healer. Yeah, you know, nagabulong gani isa sang hindi kilala. How much more? Sino? Kilala ya pa? Yeah, how much more si Lazaro, mga ka-60, di ba? The expectation was if kung sa pangunauna sang panimalay ni Lazaro ginabulong gani tong hindi niya kilala, na hara lang gani sa igadalan, how much more si Lazaro nga palangga yan eh. 'Di ba? Sometimes ay kita may mga may kaangay man kita nga klase nga pangunauna mo. Gabi nagasimba ko, nagatutom ko sa iya, pangabudlay ko sa iya. Alangan yang hindi na pagsabaton na ako niya nga pangamuyo. Amo na bala minsan may ara kita nga that kind of mindset in which in return ato na ginabalik kung anong ginahimo naton sa Ginoo. And well, in fact, the foundational aspect of that is we know that He is really God of love, di ba? Palangga kita. Amo nang aton nga mindset. So,
the expectation was on the part of the family is that, siyempre, pag nakabalo na si Ginoong Hesus, nga nagmasakit si Lazaro, immediately, Jesus will what? Will go and Yeah, will heal go and him. will go and heal him. Mga ka-360, amo ng expectation. That was the expectation actually, even on the part sa family. That Jesus Christ, because during the time when Lazarus was sick, he was not in Bethany. Mga ka-360, no? Jesus Christ was far away. Was in some place where it's far away from Bethany, together with his disciples, some of his disciples. So, that's why, nga on that end sang nagmasakit si Lazaro, we don't know kung ano gid man na iya nga sakit kay wala man nag-explicar kung ano nga sakit na, kung ano kalala sina, but the family of Lazaro, si Maria ug si Martha, sent a messenger to tell Jesus that his beloved friend was sick. May messenger na gali isang luna, Pastor? Messenger, actually the messenger, ang term ng messenger is hindi na sa specific lang sa messenger sa Facebook, no. Oh. When you say messenger, sang una ina lang ginasugo mo nga mapadala sang mensahe. Amo na siya gali, Pastor, ang messenger. Yeah. Amo na original nga messenger. Amo na original nga messenger, ya. Wow. Siya ang tawo ginayang gadala sang mensahe sa una. So, the family of Lazaro sent a messenger to tell Jesus about the situation of his beloved friend. Okay, to make the long story short, I think nakalabot na dito ang messenger, and it was recorded here in this book, in this chapter, no, in John chapter 11. So makadto kita. So when the messenger arrived, no, on that place where Jesus was, mga ka-360, I think ginpabalo siya. Ano naman? You know what, mga ka-360, kung ano yan ang essence ni ang pagpabalo. Ginpakilala pag iya sang messenger kung ano yaya ang iyang message, kung ano ka-importante ang i-message, because in verse 3 of chapter 11 of the book of John, nagsiling diri, so the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Gabi, no? So, ang message siya is, I think, there is an earnest, no, expectation of response. Nga paghambal na nagmasakit ang imong pinalangga. So, for a certain family, mga ka-360, like sa aton ibutang naton niya, I think kung ikaw amay, nagmasakit ang iyong bata, ato ka sa trabaho, ginpabalo nga, ang iyong bata di daw, delikado, lala na gid. So, the expectation is that the father would hurry to go home, right? Would hurry, maghahadali-dali siya, di ba? Di ba? Masala pa na siya, Pastor. Kasala pa. So, the expectation was, siyempre pagkabati ni Ginoong Hesus, of course, sa aton niya yung limited expectation, mga katon, limited naton yung panguna-una. Siyempre, ang aton niya panguna-una, siguro si Ginoong Hesus sa pagkabati sa to, siyempre, nagmasakit si Lazaro. We don't know what's the extent, no, sang ginatawag level, kung ano ya kalala ang balatian ni Lazaro, but it was there was this urgency, no, urgency, mga ka-360, nga dapat katuan gid ni Ginoong Hesus. And well, samtang ang sina Martha ug Maria ato didto, they were actually expecting that Jesus would come. They were expecting that Jesus would immediately pack his things and will go there, mga ka-360. Amo nang ilang expectation niya. And on that end, pero pag abot dito, amo ning pinakadako nga pala mangkutanon, mga ka-360 nga aman, because when this was heard by Jesus, no? Gabi, mga ka-360. Si Ginoong Hesus siya, ginambal diri nga nagpabilin. Wala siya naglakat. Wala siya nagkarag-karag. Wala siya amo na gani, baliskad ba sa expectation na that he will pack his things and will immediately go there to heal his friend, his beloved Lazaro. Amo na yung pinakadako bala, mga ka-360. Just imagine, no? Ang ginambal dire, mga ka-360, is he stood by, no? Wala siya naglakat. Just imagine. Try to imagine, mga ka-360, you are waiting for a doctor to come because of an emergency, and yet the doctor did not arrive. What would you feel? Anong batyagon mo? Kung ikaw yang sa panimalay bala, kung ikaw yang on the part sa panimilya nga grabe nga gadali, dapat gagadali-dali, tapos ikaw ay ka nag-abot. Ang ang reaksyon sa iban, Pastor, dumamatay na tawo, guro na.
Mo gino pastor ya I think, di ba? So, you see the picture now is this love that God intended for this family to understand is now being tested. And it was tested mga ka-360. Grabe nga testing gid ni. Nga aman. Ang testing sinis sa expectation eh. Because the expectation of the family was, well, si Ginoong Hesus palanggaya kita, makadto gina diri. Hindi kinaya pwede nga hindi siya magkadto diya. Nga aman kay gaupod ta sa iya, gabulig ta sa iya, mga ka-360. And eventually, hindi siya magkadto di. Ginabulong niya ganing iban nga hindi niya kilala. Mas mo sila sa ropa. But eventually, what happened was, when the message was heard by Jesus, mga ka-360, Jesus Christ stood still. Why saya he was so calm, mga ka-360. Grabe ka kalma kay Ginoong Hesus, mga ka-360. Wala siya wala siya karag-karag dito o naghamba sa iyang mga gintuton-an yang okay, mahapakta sang aton yung mga things kikaton ta sila sa ro kay ibulungon ko to. Tapos mambal siguro pag-aada pinakadasig nga kabayo. Amo na yaw donkey or whatever, no? Ang mga means of transport nila sa una. Ay kiti friend ya mo, beloved ya. But the reaction of Jesus was, sometimes amo nang makakuan kay makahatag sa imo sing dako nga palamang kutanon bala. Because the reaction of Jesus was, ari lang kasimple lang Ari mga ka-360, naghambal diri mga ka-360 yang di na tong ako nabasa man. Hala, nadadula. When ginhambal diri mga ka-360 nga mapabilin anay sila. Okay ha? Mapabilin anay. Now Jesus loved Martha and her sisters. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 more days. Try to imagine that. 2 more days. Wow. Amo na gani, wala kita kabalo mga ka-360 kung ano kalala to ang kay Lazarus. But you know what, Jesus Christ, we don't know. Sometimes, sometimes mga ka-360, why kita kabalo kung anong ara sa pangunaon ni Ginoong Hesus. But he was very clear actually. Before nagpabilin si Ginoong Hesus, may ara na nga daan sa ginhambal sa iyang mga disipulos. You know what kung anong ginhambal ni Ginoong Hesus mga ka-360 sa iyang mga disipulos? In verse 4, when he heard that Lazarus was sick, ang hambal ni Ginoong Hesus in verse 4, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Amo nang term, amo na yang sentiments, amo na yang commentary nga mahambal naton halin kay Ginoong Hesus no nga kung sa diin. Hindi na kuno nga masakit, hindi na yan para sa kamatayon ni Lazaro. Pero sa panimalay ni Lazaro, why na naintindihan mo kay dire niya ginambal sa mga disipulos niya? They were actually expecting that Jesus would go there and heal Lazaro. No? Amo na kita minsan, mga ka-360 na balang, if we are in an emergency, we are praying to God, Lord, please, subong. Pero sometimes ang Ginoo yan, wala gid ya. He is very silent. He is very silent. Amo na mga ka-360 daw, mabalik naman kita sa aton pagpaminsaron. Ay no, ano man yung gabi gini nga nagapangabudlay kami sa imo, nagahimo kami sang maayo, tapos karon nya daw inbuay mo kami ginapamitian ha. Ari kami sa emerensya, subong Ginoo din ka na. Amo na bala. So, mga ka-360 no, amo niyang big question mark. Why Jesus Christ stayed still for 2 days? Supposing amo ning aton yang the expectation kumbaga aton ni padalman ni nga simpre ang bunggo gid niya sa expectation sang panimalay mo, di ba tipi? Bunggo gid niya kaya expectation sang panimalay ni Lazaro, he will go there, and yet Jesus Christ stayed for 2 days. Gabi, no? Wala pa nabot na pastor, no? Sang biyahe mismo. Yes, sang biyahe. Messenger. Oo, sang biyahe. Kaya kung magbiyahe pa sila, sang una, wala man niya sang ginto nga yung the fastest transport sang una. Ginagamit nila is donkey or horse. Kung may horse kaya, mga manggarano na iya, kung mga elite member ko elite, pero most probably ang ila yang pinaka so far ang ila magamit gid is donkey. So sa sinangatak na mga ka-360, dako na ni nga pala mangkutanon nga nagpabilin siya. Well, ang natabo is that
the sickness of Lazarus caused him to die. Napatay gid. Kumulang na, no? Napatay gid. So, you know what? Now, i-transfer naton ang aton niya yung imagination dito sa family. What would you feel ikaw, Katipi, if you are, kung ikaw ang panimalay na tungdan, for example, you belong to the family of Lazarus and you're expecting Jesus Christ would come and heal him and eventually he died, what would you feel? Anong pagsagon mo? Sa tuod lang, Pastor, malain bot ko eh. Daw? Di ba daw? Ano man nga wala siya nag-abot, ha? We're expecting him to come. May ara ka lang ni friend nga gin-invite mo sa birthday mo, di ba botwa? Lain bot mo gani. Ara napatay pa ka. Gani, Kailangan di ba? mo nga mahil. O di ba? You know what mga ka-360, isa ini kadako nga hangkat sa aton because this story is actually telling us a big picture of our reality. Minsan amo na kitaya mo, di ba? Amo na gani minsan kitipi ina balang may board exam ta, kitaya grabe nga kita matutom ka. Matutom. Tuon todo, pangamuyo todo. Pangamuyo todo. Pero pagkatapos exam niya, way ka kapasar. Di ba? Hindi mo lang gidi-adlaw. Di ba no? What I mean is, our expectation is because God loves us, He will immediately do something about it. Amo na yung aton expectation di ba? Amo na daw kumbaga makita ang aton niya pamatyagan sa Ginoo ya kay bangod palangga ya kita, ginagamit aton bala ang term nga palangga ya kita kay para masunod dayon ang aton gusto. Ina bala amo na wala. But God has His own plan mga ka-360. No? God has His own plan. Hindi nato siya you know what, sa siningatak na ya on the part sa family ni Lazaro, galain na ning ila pamatyagan niya nga away nagabot si Ginoong Hesus. And when Lazaro died, there it was when this news was heard of Jesus and His company, no, sa upod sa mga disipulos. It was that time that Jesus Christ packed His things and went there. Just imagine. And you know what mga ka-360, no, on the part sa family ni Lazaro, when Jesus Christ was heard that He was coming, what would you think? You know what, may mga sugilanon kita ining sugilanon bala yung ini balang subila, simple lang ni sugilanon kumbaga anhon mo pa ang anon pa ang kumpay kung patay na ang kabayo. Oo. Diba? You know what? When Jesus Christ was approaching, I think, the residence of Lazaro, what would you think kung ano yung balatsagon sa family? Maano ka pa di? Patay na. Panayasod sa guro ay. Patay na. Di ba? Gina-expecta ng kanamon sang buhi pa ning amon utod ya. Nga subong ka lang. We have sent you a word, a message that your friend, your beloved friend Lazaro is sick and we're expecting you to come. That's why no wonder mga ka-360 when Jesus Christ arrived. You know what? Hindi kita you know what, we were not there to witness the reaction of Martha and Mary when Jesus arrived in their residence. But most probably sa ato niya maka-imagine na kita kung anong itsura ni Maria ni Marta guro sang pag-abot ni Ginoong Hesus dito, mga ka-360. Stress guro, Pastor ay. Ganito siyempre just imagine ka in verse 17, on His arrival, Jesus found that Lazarus had been already in the tomb for 4 days. Ato na sa tomb. Ato na ganin why na ganin sa kaabot yung ginrap na si Lazarus, but he was already in the tomb. Buti pa kung nalubong na saya kay ang lugar daan, ang Bethany was less than 2 miles. It means dalakton niya pa na. Mga ka-360. So, he was already in the tomb for 4 days. Lazarus was already in the tomb for 4 days. It means nag-abot si Ginoong Hesus dito. Nalubong na gid siya. So, what would you think the family of Lazarus would feel para sa aton niya nga realidad be kung ikaw ni ano ginang ihambal mo kay Ginoong Hesus pag sa sina nga tion, anong imo? Wala na ay gagi, Pastor eh. Yeah. 4 days siya. Kabaho na yung pataya. Gani? Kasi pa sa una, wala pa sang tawag na nga formalin. Di ba pa na yung 4 days pa lang yung Pastor ya? Gani? Buti pa hangop yati, anong ihambas ang parents? You know what? Here in verse 21, mga ka-360, si Marta ang una gid nagwa mga ka-360. Okay? So, the Lord, hambal niya kay Marta, hambal niya kay Ginoong Hesus, in verse 21. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, kung ari ka lang di, di ba?
Do kumbaga, we cannot see the facial expression of Martha and yet we can feel that there is something na may balatyagon. Iti parehas pa na sa aton mo. Ito imagine, kaya nga, kadugay-dugay namon ginulat sa imo, way ka nag-abot. Kaya ikaw lang yang masaligan namon makabulong sa amon utod. Ginbulong mo ganing iba, nga di mo kilala, mas murang ining utod namon, nga way ka ginagad today. But on that point, mga ka-360, the family of Lazaro were not able to understand his plan. Amo na gani minsan mga ka-360, may mga ginapangayo kita sa Ginoo nga hindi niya anay ihatag sa aton kay may mga plano sang iya mo. Why ta kaintindi? Why nato naintindihan ni? Yung mga ka-360, on that end, on the part sa family ni Lazaro, they were not able to understand why Jesus Christ delayed of coming, and that caused that their brother died. Why gid sila? Do you have no idea? Sometimes ang mamana sa aton mga ka-360, sa atong kabuhi bala. We don't have any idea nga gina-delay sang Ginoo, nga wala niya dayon ginsabat aton pangamuyo. Pero he has a plan. And you know what was his plan, mga ka-360? Kabalo ko mo kung anong plano. What was his plan? Ano, Pastor? You know what? Ang plano sang Ginoo simple lang man eh. Simple lang, no? Ara ginbasa na naton kagina. His plan actually, he said that, no, during the time when a messenger was sent to tell him that his friend Lazaro was sick. Anong hambal din ang plano niya? The sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. And natabo gid bala ini mga ka-360. Natabo ini nga ang ngalan sang Ginoo na-glorify man gid. Natabo ini ang plano sang Dios, mga ka-360. Natabo why? Oo, guro? Yes, natabo gid. Natabo why? Why makamba ka mga natabo? It's all because, mga ka-360, to make the long story short, when they went to the tomb of Lazaro, and when Jesus Christ called out the name of Lazaro, he went out of the tomb. And when he went out of the tomb, mga ka-360, ang tanan nga tawo nga ato didto, ginpasidunggad gid ang ngalan sang Dios. Grabe. Nabuhi si Lazaro? Yes! So, mga ka-360, amo ni sa aton niya in life application, minsan mga ka-360, may plano ang Ginoo nga para gina sa aton kayuhan. Sometimes he delayed it. You know, sometimes may mga ginaayo kita sa iya, though it is in a form of emergency, na kahinanglanon gid naton nga sabton niya nga aton pangamuyo, and yet Jesus Christ or God was so silent about it. Wa niya anay gin sabat ang aton pangamuyo kay may ara sa iya plano. You know what? He delayed of coming because it was actually his plan that Lazaro would experience death, and then eventually ipakilala ya sa tao that he is what? Anong ginambal niya bala kay Martha, mga ka-360? You know what Jesus Christ said to Martha? Ipamatod-an niya gid. Areo, mga ka-360, basahon ko mga ka-360 ha. Naghambal diri hambal ni kining Jesus kay Martha sang nagapasigi pa mangkot si Martha sa iya. Jesus said to her, "Your brother will rise again." Ha? Kaya nga ama, naghambal si kining Jesus in verse 25. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life." Wala na kasimple. No? Amo na gani minsan kita you know what, sometimes we are asking the answer of God sa aton mga pangamuyo. Sa totoo mga ka-360, kung tan-awon lang naton, damo man gid sabat ang Ginoo sa aton. Where can we find these answers? Tipi. Where can we find these answers? Bible. Ha? Bible. Yes, in the Bible. Pero kita sa totoo lang gid, kabalo kita napasad kita sa pangunauna yang to see is To believe. amo na minsan gusto naton kapag nabasa na naton sa iyang mga pulong all of his promises, kag ina nga promisa hindi magina mag-fail. Pero minsan niya ang ato niya gusto naton may ebidensya gid, di ba? Amo na yan, kita tao ya. Mm. Wala proof. Wala man Amo na. So mga ka-360, on that end, no nakita sang Ginoo daw hindi ko mapati sa ako na naghambal na ko yang I am the reason and the life. Ha? Your brother will rise again. Daw hindi ko pati tara, lakatato sa lakatato dito sa iyang inlubgan. Ang baga ni sang iban dito ya, nano apat ka adlaw na. Maano ni sa yaman? Anong buot mo ipangop makato dito? Because all of those people, mga ka-360, nga ato dito ya, why gid sila kapati ya, nga makabuhi gid ya patay si Ginoong Hesus. There are some that went there para maususo lang. Uso nagaling marites kag Marisol sa una, Pastor. Maususo lang. And then eventually mga ka-360, what happened was, when they went there, amo na gani natabo.
ang natabo mga ka-360 ginbanhaw gid. And eventually mga ka-360, when Lazaro was raised to his deathbed, mga ka-360, gabi gid ya. Ang natabo mga ka-360 is that all these people who have witnessed and saw what happened on that day will forever be glorifying God. Grabe gid ya. Amo na iya dadako. May you know what, sometimes ang plano sa Ginoo, di ba? Biblically speaking, mga ka-360, ang plano sa Ginoo sa aton is His plan for you and for me is not to what? Is not to harm us, but to prosper us. Amo na iya. Ang aluyag lang sa Ginoo sa aton is sometimes He delayed. Minsan magpangamuyo kita, gusto naton sabton dayon sa Ginoo. Sometimes He delayed because He knew na kung sabton niya, basi bala magpalagyo ka dayon sa iyaw. Basi bala malipat ka na, hindi ka nakabalik sa iya. Ang delikado, Pastor, na magsalig na gibla kaayo. Nga daw, tanan na lang pangayoon na lang. Mas delikado na, Pastor. Nga naman Kay na siya. sakit na ang balik. Kung hindi matabo sa ulihi ang gusto mo, Yan. galain ang buot, Diba? mahalin simbahan. Di ba matistingan mo gid ang tawo? Akon mga muyo gani, tapos hindi anay pagsabton o hindi iya paghatag sang Ginoo, di ba galain buot? Yes. Di ba? Minsan ang Ginoo ya may mga purpose na nga ginadelita para mabalaan kita kung anong kita yang tuod gid bala kita o hindi. So mga ka-360 sa sininga aga, I know for sure there are lots of us today who are actually, seeking the presence of God. Kluya ginaton nga ari sa aton, sabton niya mga pangamuyo ta. But nonetheless mga ka-360, always remember that God has His own plan for you. Minsan ang plano sang Ginoo ya ay ginagasigo sa gusto mo o sa gusto naton. Kaya nga ang Ginoo mas nakabalo kung anong mayo para sa aton. And that's the good news. Sa sininga aga, makapasigurado ka gid that God has a good plan for you. So, what are you going to do? Parehas lang yan. Ang ginaluhig man sa Ginoo, saligan nyo lang ko bala. Saligin nyo lang ko bala. And eventually, mga ka-360, time will come, madayaw ka gid sa iya nga aman. Kay maayo gid ang Ginoo nga gindelay niya nga aman kay para gali sa atong kayuhan. Okay, so sa sining aga mga ka-360, I hope and I pray that our hearts and minds is open sa sina nga mga sitwasyon. There will be times that if we will be calling the name of God, no? We will be seeking His answers. Mga ka-360, sometimes daw silent blaho. Daw ay ta sabat nga nabaton. Pero tandaan nyo ni, tandaan nato ni mga ka-360, God works in a mysterious ways. Tandaan ginato na mga ka-360. And today, amo nang promise ang Ginoo sa aton. So, sa sininga aga, I hope and I pray mga ka-360 nga kung ano ka man ang imong sitwasyon, ano man ang ginapangatubang mo, so be it mga ka-360 nga ang Ginoo, no? Ang Ginoo sa gihapon amo ang madayaw at the end of the day. So, amen. So madaming nga salamat sa inyong pag-upod sa aton yang eating of the bread of life. Kabay pa na-bless ka mo. Na-bless ka mo. Yes, Pastor. Yeah? May gusto ko i-hambal sa ito mga ka-360 ka Nga ano? mga kapagaw nga mga ka-TV. I'm sure in this modern day, may ara kita modern day Lazaro. Yeah. Sila ni atong mga brothers and sisters na patay sa espirituhan, no? So kailangan naton sila buligan na ipalapit sa Ginoo kay para buhion ang ila espirituhan na Amen. life. So Wow. bulig-buligan na sa mga ka-360, bulig naman share ang aton nga live. Kaya ang AWR 360 gamo ni aton inbutang is broadcast to baptism. Kay buhion ta ang aton mga modern day Lazaro paagi sa blessing sang Ginoo. Amen. Thank you so much for that additional TP, no? Madaming nga salamat sa inyo, and I think we are now on our part where we will be considering the comments and as well as the greetings nga ginpadala sa aton yung mga ka-360 nga walang sawa nga nagasuporta sa aton adlaw-adlaw. So magkakadto kita. Magkakadto kita TP, no, sa Negros Occidental Conference we're live now. Ari na si Ma'am Helen. Zoom. Total lagi na. Basta ka na mention natin ang ngalan ni Ma'am Helen, daw ka sakay man ta sa aeroplano, no?
Ginapractice naman, Ma'am Gani- Tita Helen. Watching from Anchorage, Alaska, USA, Northern Pacific Airways. Have a blessed Monday morning, everyone. Pakurot naman, TV. Pangitaon, tagid ka dira pag vacation ko. Wow! Sana all. Manago. Pangitaan. Ma'am Helen, we will, mangimalipayan kami kung makabisita ka rin sa amon pag magbakasyon ka. Yes! Kada may bili nga ticket. Sana all. Okay. For Mary Villaera, happy morning, Pastor Ringo. Happy morning, man. Okay. Nagdugang din si Ma'am Helen Reyes. Amen, Pastor. Yes. Amen for that. Mag-ado kita sa Hope Channel Bacolod. We have 26 Elizabeth Cardinal Davis. Have a blessed Monday, everyone. God bless us all. Thank you so much for that. From Angela Jonella Pedroso. Have a blessed morning, everyone. From Joanne Moreto. Good morning. From Zyros Lucis Ramos. Good morning, everyone. Good morning, man. Maayong aga man sa inyo tanan. From Nena, Nanay Neta Moreto. Good morning, everyone. From Ma'am Helen Reyes. Good morning, Pastor Ringo and Katipi. Maayong aga sa tanan. From Vilma Garcia in Victoria City. Good morning. God bless us all today. From Sherilyn Galan Wilesa. Good morning, everyone. Feeling blessed. Having morning with a friend every morning. Yes! And that is the blessings of God para sa atin tanan. From Jane Ibanez Iskandor. Good morning and God bless us always. And from Nympha Vidal Jerez. Good morning, Pastor. Good morning man sa inyo dira. Maayong aga. Bernie De Los Santos, ang hinigaran na mga taga-hinigaranon. Maayong aga. Good morning, Pastor Ringo. Have a nice day to all. From Mel Makahilig. Good morning po, Pastor. God bless. Magandang umaga po sa inyo, Dan. Sa tagapakinig namin. From my friend, Edmond Aralejo. Good morning sa tanan. Have a blessed Monday, mga ka-360. Kagapaglaom, pa-shout out sa tanan nga mga taga-Talisay District. Pasalamat. Good morning, Talisay District. Nagapilit. Nagapilit ka. District gali. Namasali ka pang SMB. 60 Edmond Alejo, ha? Pasensyahi Good lang. morning. Kag nagapasalamat kid kami sa Ginoo sa mga mabungahon nga pagpangabudlay sang aton Bible workers sa Barangay Katilingban. Sila Pastor Jenboy, Brother Nonoy, Brother June, Brother Sergi, kag sa iya mga upod, kag sa kay Pastor Golpan, kag amon speaker sa sulod sang isa ka semana kag nangin mabungahon ang nagapangabudlay sa sina nga lugar. Yes, I was able to witness the fruitful ministry dito sa Katilingban. Amen for that. From Risa Grace Librados Olivia, relating to my life today. Wow, mayo kay nakarelate, no? May nakarelate sa aton yang mga I am ready and happy waiting for God's timing nga hatag ya sa akon ginulat ko nga career for me. Yes. Wow. You continue on of hoping, no? Kaya ang nakasandig man lang na sa Ginoo naton, Risa Grace. Okay? From Sweetnell Holy Rain Vicente. Good morning po, Pastor, watching from Sibuyan, Romblon. Wow! We have our viewers from Sibuyan. Magandang umaga po dyan sa mga taga Sibuyan, Romblon, no? Sibuyan Island. Ang Romblon, Pastor? Tagalog ba na sila? Yeah, Tagalog. In public, we're actually inclined to speak Tagalog, no? Sa public. Pero kung ano ginanggilang dialect, Pastor, May sa Romblon? no, kasi sa ano namin sa ilang islands, no, we are composed of 5 islands. Correct me if I'm wrong, no, mga taga-Romloman, mga Romloman, 5 islands. May Tablas, may Sibuyan, may Banton, may Romblon, at mayroon pang isa Carabao Island. Iba-iba yung mga kuan diyan, no? Specifically sa Tablas, pumunta ka ng isang bayan, iba yung salita doon, iba yung dialect. Pero in public, isa lang pong sinasalita namin, Tagalog talaga. Pero in our dialect, no, ibang-iba, may ibang tono, pero parihas yung kasi sa Odjongan pa lang asi yung ginagamit namin na dialect. Asi. Kung sa Ilonggo, kung sa Hiligaynon, ang asi nga Sa amon na sa amon nitong asi. Okay? So, sa morning with a friend. Yeah. So magandang umaga diyan sa mga taga Sibuyan, no? Kindly extend our kindly send of course
siyempre, kailangan lang i-share nyo din dyan, no, para maraming makarinig dyan. Okay, from Risa Grace Librado Soliva. Thank you, Pastor Ringo. God bless ka 360. Okay, magadto kita karon sa aton nga AWR 360 Bacolod. From Lourdes Gomana, our Solomona of Negros Occidental. Happy Monday, mga ka-360. Good morning, Tita Beth. Yeah, good morning, Pastor Ringo and TP Tips. Hello, TP. Nakita tanaka kagwapo-wapo sigid sa imo. Agay ka. Ayay ka. Nakita ako? Nakita ka na? Ano man? Ano ako nakita? Ano man? Sige. Ako po. Siguri kami. Aliw ko panaok. From Joan T. Victoriano. Happy morning, Pastor Ringo. God bless. Well, God bless you too. No? Aba, puro naman si Tita Lourdes. Okay, ara naman. Bugoy sang una. Ara, bugoy sang una, oh. Pero subong hindi na. Good morning, mga ka-360. Pastor Percado, Brother TPTs, Brother Brian. Good morning, NOC. Good morning. May pahabol si Tita Lourdes, oh. Dapat may ara kita pagtuo. Kag paglaom nga bisan mapatay gid man kita, masurek gid kita. Banawon kita ni Jesus Christ sa adlaw sang iya nga mga sa iya pagkari. Okay, that's wonderful promise. Yes, thank you so much for that. Promisa na sang Ginoo nga wala gid na iyang kang kapaliyahan. So sa ning aga, mga ka-360. Well, magakadto kita sa kanta, pero you know what, mga ka-360, sa sining aga, thank you so much for all the prayers inyo nga ginahatag sa aton, no? Hindi na madugay, may ara na kita nga radio frequency nga aton. Wow! Praise the Lord! Thank you so much, Lord. Thank you so much for giving us this opportunity nga makalabot na gid ang aton niya nga frequency sa mga grabe putok-putokan sang bukid, mga kabukiran diri sa Negros Occidental. Maski wala internet, kalabutan. Yeah! Bisan wala na kami internet, makalabot kami gihapon dito sa ila, no? Praise the Lord for that. And thank you so much for your support and prayers. Padayon gihapon kita nga Ang ato magapangamoy. na lang problema, Pastor. Ano naman? Kuryente. Kuryente. Kaso mag-run out. So kung may madonate na generator, pwede gid bala. Yeah! Thank you na nga Yeah. daan. So mga ka-360, magapadayon ang ato niya nga pagpalapnag sing maayong balita, no, kag happiness sa bug-os gid nga probinsya sang Negros. So sa singaga, before we give the time to our tips for today, magapamati kita na isang ambahanon. Kag ini nga ambahanon is entitled Jesus is All I Need by Queenie and Friends. Ato na inipamatian, mga ka-360. Morning with a friend. Morning with a friend. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. Yes, welcome back, mga ka-360. Tawag ka ugong tao? Ano Wala yun? na pa inayan. Ni kaka-360 Brian ang speaker, oh. Ano yun? Ano yun? Tamaan, katulog sa speaker. Okay, sa siningaga, mga ka-360, before we give the time to TP. At ano, basahon ni ang mga kono? Okay lang, okay lang, okay lang. Buki, kaya ready ko din na yun. Okay, nagpahabol din si Tita Rochi Maniago. Good morning and have a nice day. Thank you so much, Tita. From Lourdes Gomana Plus Store, please pray for the success of the satellite crusade of Pastor Aljun Tanhusay sa Daan Banwa, Victorias kada gabi. Also the ongoing crusade of the women in Sipaway Island, San Carlos. Makadto kami to August 11. Kami nga mga women officers ang Magalona Victorias District. Kabay pa fair weather lang. Salamat po sa prayers, Pastor Sir. Amen. Okay, so at this point of time, copy na to. Ready na. Ready na ko din. Ready na, ready na. Okay, kani 60 TP, pasok! Ready ako sa sulod. What can you give us today? Yes, it's a Monday, so it's about healthy tea. Wow! Oo, usang nagligad. Ano sa? Istoryahan ta. Mm-mm, Ang yeah. healthy tips. May, sa una, di ba, eat healthy diet. Ano? Consume less salt and sugar. Reduce intake of harmful fats. Avoid harmful use of alcohol. Kag don't smoke. Subong dugangan ta. Ito nga pa? Oo, dugangan ta. Siyempre, be active. Ambang sa be active, dapat kita ga-exercise gid
kita, mga ka-360. Oh, exercise. Mag-exercise. Oo. You tuwing umaga. Yes! Pero ayaw mga ka-360, sa mga adults age 18 to 64, ma-exercise kita at least 150 minutes of moderate intensity physical activity. Doon na bulayan pa ako magbasa. English, ba? Sa 18 to 64 years old, mga 150 minutes. 15. Ano na? 50 minutes? 15? 150. 150. Kamu na bala sa kung pila na sa hours. Sa increase moderate naman intensity physical activity. Mga 300 minutes per week. Per week na ang per week, ginaisip. 300 minutes per Hindi week. yan na per day. Mag 300 minutes. 5 hours? 5 hours. 5 hours? Per week na. 5 hours per week. Per week. So, hindi siya, mapapatay ka na 5 hours per day. Patay ka na yung pastorya. Oo. Maluoy kas kong lingon mo. Gani, Kaya gani, dapat gani. niara kita sang maging be active kita. Oh. Next. Check your blood pressure regularly. Kinanglan Dapat gina. ma-check din na ang blood pressure. Ang blood pressure, ang BP sa mga ka-360, ginag-arab lang bumba-bumba lang na blang hangin. Siya mga wala BP apparatus ba? Din sila makanto. Ay, oo. Ara, pastor, sa mga butika, may ara sa mga ibang na butika na naghahatag sang free BP. Sa ilaman barangay, di ba? Barangay. Oo, barangay pagid. May Barangay mga health health. workers. Oo. Galibot man ang health workers. Makilala nyo man yung barangay health workers. Kasi yun kung wala sila, hindi nyo kilala sila. May butika man libre. May ara man butika nga nagapabayad. Daw tag 10 pesos. Malang na ilang nga pakuas ang BP. Kaya at least, mabantayan mo kung high blood ka. Kaya delikado ang high blood. Kaya mo na isang ginatawang na silent killer. Gahipos lang siya. Gamo na siya. Hipos. Do ka lang, do kupos nga hangi. Do kupos nga bula ang sound ko yaw. Basta silent killer ni siya. So dapat, bantayan ta na. Kag wala na siya nagalimit, mga ka-360, sa mga adults, kay maskin ang bata, apektuhan na sang high blood. Ay, tuod So, ka? oo. Kita mo, dugay-dugay away. Kaya high blood sila, perbe. Pero mga ka-360, pating bata naton, naton, may bata na ko. Nato na. Mahal mo ko, wala pa ko yung asawa. Kato di bala, kato di Bata na bala. ko. Kato di, kay ko si Onta ka. Amo na mga ka-360 nang ipacheck-in ang mga bata. Kay pati sila sa early age nila may high blood na. So mas Mga what kaya age na ba? siya. May ginabutang dira ko ang pila ka edad. Wala man, kaya hindi mo ginapaktan ang high blood. Kapin pa, kung hindi ka mo healthy eater bala, lang mahilig maka mo sa fats, sa fats tambok. Isa mo lang nagali. Sa kalamay, sa asin, nan. Isa gina sila nga migo ni high blood. Tapos, get tested. Wala labot sang BP, mga ka-360. Mapatest man kita sa ginatawag na hepatitis, Uy, STI, ang wala yung tuod, no? TB. Kaya ang ini nga mga masakit, hindi ni siya, pwede pa ni siya mabulong kung ikaso nga nubo pa siya, bla. Ang hindi pa siya, bla, taas. Okay ni nubo mo. Kaya hindi pataas, hindi nubo. Ano man? Tipi, what's wrong? Klaro, titiyaw. Ano man? What's wrong, Tipi? Okay, siyempre, pastor ang mga HIV, hepatitis, STI, TB, jutayan ko lang may mo STL ba? STI gali ni. So, mga amo niya mga sakit, delikado ni siya, kag hapos lang ni siya nga makalaton sa tao. So, para man sa safe sa imong family, dapat man pa-check ka, kag make sure na wala kasi niya masakit. Kag gari pa gid, ang pinaka-best nga obrahon, magpa-vaccine gid. Ang mga bata, ang mga baby, di ba? May vaccination na sila, pastor, about versus sa mga measles, di ba damo na sila polio, mga amo na nga mga vaccination. So dapat hindi gina ma-miss ang inyo mga bata, mga ka-360 ha. Kaya para man na sa safety nila hasta nga magdak
o na sila. Sakto gid, sakto. Kaya syempre, ari pa gid, mag-ubo, kag magpangatsi, atsi, ay ka-cute. Mag-ubo kag pangatsi, i-cover gid ang inyong mouth kag nose. Oo, kay may ibang bla pag pangatsi, kapaligo ka man sa ilalaway, pastor. So, itabunin nyo man na. Kaya ang inyo nga pagpangatsi kag pag-ubo, makalato na. Kag kisa allergy nang nasa, ting allergy niyo, ilato nyo man. Ayak! Pero tuwod ko, tilo ko, pero budlay gid pastor, basta gamay ka mo. Budlay gid pastor, basta gamay ka. Kay may mga may maubo. Sa loob mo gid tanan ang shower. Tani nagdala lang ko permis ang shampoo. Sama na nga ka 360, cover your mouth when coughing or sneezing. Mas mayo magamit kita sang tissue. Kaya para mahaboy tagid ang inyo nga ang Asik. asik. Oo, sa inyo pangatsik kag ubo. Kaya kung panyo lang, syempre balik-balik nyo gamit Pero kung may tissue, mahaboy nyo. Pero syempre, ihaboy nyo man sa tsaktong halabuyan, hindi kay haboy nyo lang na sa dalan. So mga ka-360, Ano to man? natukaan ko, pastor. Aba na mga pastor, ang aton nga, healthy tips for today. So dapat gid nga aton na tandaan mga ka-360. Dason naman nga Lunes, ang aton nga healthy tips with TPP. Okay, thank you so much, TP, for your tips today. No, sa sining aga gali before we go to our prayer, no. Kantahan naton sang, 'di ba, birthday song si Pastor, my colleague, Pastor Agudo. 'Di ba? May kanta ka na? Sige. Ha. Hachu. Hachi! Joke lang. Okay. Pastor! Yeah. Happy! Pastor Raul Agudut, we would like to greet you a happy birthday, and here is a birthday song coming from TP. Yes! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday kang hindi lang ya kay Pastor Raul Agudo tadi sa tanan naton nga mga ka-360 nga naga-celebrate sa ilang nga birthday. Happy birthday. Sana meron dyan. Sabit lang sa labas. Okay, mga kadugita, mga ka-360, no? Thank you so much for being with us sa sining nga aga, and we would like to praise the Lord sa iyang pagpakigbahin sa ato, no? And at this point of time, we will be closing this program. We will close this program, and of course, we'll close this with again a prayer. Magapangamuyo kita. O Dios nga gamhanan, source sang kalipay nga amon nga ginbatya kag amon na share sa sining aga. Lord, ginamon pasalamatan Ginoong imong pag-upod sa amon. We've felt your presence, dear Lord, with the words and with encouragement and with inspiration that you have shared. Ginoo ina nakahatagid sa amon sing pagpainuino nga you are in control of what is happening in this world. Labi na gid sa amon kabuhi. So Ginoo, sa sining atak na, I would like to especially pray for our kapaglaom, mga katipi namon, mga ka-360 namon, no, not just basically here in Negros Occidental, but basically all throughout the Philippines and the world beyond. Ginoo, kabay pa nga ikaw gid magapakamayo sa ila kung ano man ang ilang ginahandom sa kabuhi, ginapangatubang karon, yung mga pagtilaw, problema, kasakit. Dear Lord, we know kabalo man kami Ginoo nga ang imong tinutuyo para sa amon kabuhi maayo gid, no? And we know that all these things that are happening in this world are but temporary. Kabalo gid kami sina. So kabay pa nga sa gihapon pun kami sing kaisog, kusog Ginoo, ako sa day maintindihan namon ini nagkaklatabo labi na gid sa amon kabuhi. Sometimes we pray, sometimes we do felt that wala ginasabat amon pangamuyo, and yet we know that you know the best for us.
You know the best for us, dear Lord. Sa sining nga aga, we would like also to include again in our prayers, sa amon mga prayer request, like in general, the Canlaon volcano, kung sa diin, even up to now, it's still on alert level 1. Kabay pa ikaw magapadihot, kung magapainsindi sa amon Ginoo that all these things are happening. It's all because of this prophecy that must be fulfilled, Ginoo, before you come. As well as, of course, the ongoing war in Russia and Ukraine, and the pending plan of China to invade Taiwan. Dear Lord, I think tugyan na naman niya sa mga kamot nga aman kay amo naman yung pagpakilala Ginoo nga aning nga kalibutan lapit na gid nimo nga balikan. So kabay pa nga maintindihan namon ini, and we could be able to prepare ourselves, no? Maka-prepare kami sa amon kaugalingon. So sa sining aga, we'd like also to include in our prayer, dear Lord, sa prayer request ni Ma'am Lourdes Gumana, parte sa ongoing yang satellite crusade ni Pastor Aljon dito sa Daan Banwa sa Victorias. Kabay pa nga ikaw gid magapakamaayog, tagaay sila Ginoong Dios ang higayon nga mahimo ini upod man sa mga tumalambong didto. And the ongoing crusade sang women's dito sa Sipawa Island. Kabay pa nga ikaw mag-bless dito sa ila Ginoo. Together with the travel sang mga matambong dito nga kabay pa ang safety ara lang gid i-provide sa ila. Kag upod man sa among mga birthday celebrant, isa na dire si Pastor Raul Agudo nga naga sa ulog sa iya nga pagkabunag subong. I pray the Lord na ikaw magapakamayo sa iya together with his family and of course his ministry nga ina sa pagpakilala Ginoong Dios nga ever since nga ginbunag mo siya tubtub karon, ikaw nagapakilala man nga ikaw nagupod sa iya ka nagpakamayo sa iya. Kagkabay pa there will be more birthdays to come sa iyang kabuhi kag upod man sa iya nga pinalangga nga asawa kag mga kabataan. And sa amon nga mga ka-360, mga kapaglahom, some of them are in their working places, some of them Ginoo sa ilang mga comfort zone, sa ilang mga tinutuyo. I pray nga kabay pa ikaw magaupod sa ila, magapalig-on sa ila, magapakamayo sa ila sa sining nga bugos nga adlaw. Ini amon gintugyan sa ngalan ni Jesus nga personal luwas. Amen and amen. Okay mga ka-360 sa sining nga aga, I think it's time for us to end this program. Are you ready? Yes! Sa ngalan sang Negros Occidental Conference kag AWR 360 upod man sa amon nga gwapuhon nga presidente Pastor Diopone Galanza upod ni Pastor ang aton Executive Secretary Pastor Brendo Caros kag ang aton nga Treasurer Sir Ebenezer Lorieso Jr. kag sa sining nga studio ang pinakagwapuhon namon yang technical assistant Katisi si Brian Lacson and TP Tips. Kag siyempre si Pastor Ka360. Ay sorry, Ka360. Pastor Rigo Forcado. At your service. And now, ladies and gentlemen, we are signing off, saying goodbye. And God bless to everyone. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.